Ah, hello? Naririnig po ba ako? Hello po? Ano Yes po, Brother Bot, malinaw po kayo sa lahat. ah, ano 'to, ano 'to? Naka-record na po kayo, Brother Bot. Okay. Okay, so ang ating pong lesson sa araw na ito na aking pong, nais na ibahagi sa inyo ay i-she-share ko po ano. Ang title po nito ay yung the eternal purpose 'no, yung, the plan of God for salvation. Pero ito pong ating pong pag-aaralan ito na the plan of, o eternal plan of God for salvation, meron po konting twist ito. Kaya medyo ngayon lang maririnig at maaring narinig nyo, maaring naintindihan nyo na po ito. Pero maganda pong talakayan ito sapagkat yung planong ito na ginawa ng Diyos ay kuminsan hindi na-appreciate ng iba, hindi nabibigyan ng kahalagahan na ito ay pinaghirapan ng Diyos at ng kanyang anak. Mahirap po sa isang ama na ipagkaloob ang buhay ng kanyang anak. Mahirap po sa isang anak, no, sa isang tao na ibigay niya ang kanyang buhay para sa marami. So, simulan po natin ang pagbasa dito po sa talatang aking pong bubuksan. Ito po ay nandun sa Ephesians chapter 3 verse 10 to 11 at ang babasahin ko po ay NIV. Ganito po ang ating mababasa. So, kung meron po kayong Bible, buksan niyo po o kaya manood na lang po kayo dito sa screen sapagkat ipinost ko naman po. Ang sabi po dito sa Ephesians chapter 3 verse 10 to 11 ng NIV ay ganito. His intent was that now, through the church, the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities in the heavenly realms according to His eternal purpose that He accomplished in Christ Jesus our Lord. So dito may binabanggit, no? Nilagyan ko ng pula yung ating buminasa. Meron po ditong binanggit according to His eternal purpose that He accomplished in Christ Jesus our Lord. So meron pong plano ang Diyos eh. Meron pong purpose ang Diyos. Meron pong eternal purpose ang Diyos. And this eternal purpose is the eternal plan of God for humanity, for all the people. Sapagat ang tunay na layo ng Diyos at ang tunay na kagustuhan ng Diyos ay mababasa po natin doon sa 1 Timothy chapter 2 verse 3 to 4 at NIV na rin po ang aking babasahin at ganito po ang ating mababasa. This is good and pleases God our Savior, who wants all people to be saved and to come to a knowledge of the truth. So makikita natin ang tunay na gusto ng Diyos, ang tunay na layunin ng Diyos, no, sa atin lahat ay lahat ng tao ay gusto niyang maligtas at makaalam ng katotohanan. That is what God wants. He wants all the people to be saved and to come to the knowledge of truth. Kaya nga nabuo po itong eternal purpose, itong eternal plan. At itong eternal plan ay ang ating Panginoon Jesucristo ang kanyang ipapa-accomplish dito sa planong ito. Yung binasa natin kanina na Ephesians chapter 3 verse 10 to 11, ang context po niyan ay sinusulatan ni Apostol Pablo ang mga taga-Ephesians sapagkat ang Ephesians po ay hati. No? Merong mga Hudyo, merong mga Hintil at mas marami. No? Majority of members of this church were Gentiles. At dito makikita natin sa sulat na ito ni Apostol Pablo, merong racial discrimination, nililiit
ng mga Hudyo ang mga hintil. Pag sinabi pong hintil, pag sinabing Gentiles, ito po yung mga bayan, mga nations na hindi Hudyo. Ibig sabihin, ito yung karamihan ng mga bayan na hindi Hudyo. At yung Hudyo, ang akala nila, sila lang ang may Diyos, sila lang ang may tipan ng Diyos, sila lang ang may plano ang Diyos para sa kanilang kaligtasan. Dito sa Ephesians chapter 3, ipinakita na na maging ang mga hintil ay kasama sa plano ng Diyos ng pagliligtas. At ito nga ang tinatawag niyang eternal salvation. Kaya nga, hindi lamang ang mga Hudyo ang gusto niyang iligtas, gusto niya iligtas rin ang mga hintil, gusto niyang iligtas ang lahat ng mga tao sa buong mundo. Kaya nga doon sa Galatians chapter 3 verse 8 na mababasa natin, di ba? Na yung mga hintil, kasama doon sa pagliligtas ng Diyos, na ang sabi po doon, babasahin ko na lang po at wala po tayo diyan sa babasahin ko na lang po dito sa aking libro. Ang sabi po ay ganito sa Galatians chapter 3 verse 8, ang banal na kasulatan ay nagsabi, ay kakita ng Galatians, okay? Yun. Lumabas din yung Alicia. Ayaw magpakita eh. Okay, sabi po dito sa Galatians chapter 3 verse 8, ang sabi doon, at sapagkat pinakita na ng kasulatan na aariing ganap ng Diyos ang mga hintil, ang lahat ng mga tao, sa pamamagitan ng pananampalataya, ay ipinangaral na ng una ang ebanghelyo kay Abraham na sinasabi, sa iyo pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Ang lahat ng mga tao sa buong mundo ay pagpapalain sa pamamagitan ng Kristo. Yan po yung plano ng Diyos. Pagpapalain ang lahat ng tao sa buong sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang anak. Kaya nga, ang sabi po doon sa Ephesians chapter 3 verse 10 to 11 ay yung eternal purpose ng Diyos ay i-accomplish, tutuparin ng kanyang anak na si Jesucristo. At kaya nga, paano niya gagawin ito? Doon sa John chapter 3 verse 16, ganito po ang ating mababasa. For God so loved the world. Mahal niya yung lahat ng tao sa buong sanlibutan. Yung sinasabi niyang world dito ay lahat ng tao. All the people in the world. God so loved all the people in the world that He gave His only, one and only Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. So, ang pagsasakatuparan po nitong eternal purpose of God for salvation of humankind is for Him to give His one and only Son. And this one and only Son will give eternal life to those who will be saved. So makikita natin, ibibigay niya. Ngayon, paano niya ibibigay? Yun ang tanong doon eh. Paano po niya ibibigay yung kanyang anak? Dito mabasa na po natin dito sa John chapter 1 verse 14. Ganito po ang ating mababasa. The Word became flesh and made His dwelling among us, who have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. So paano niya ibibigay yung kanyang anak? Ibibigay niya ang kanyang anak bilang flesh. Yung tinasabi ditong the Word na naging flesh, ito po yung one and only Son. Pansinin niyo po doon sa talata, the Word became flesh and made His dwelling among us, who had been His glory, the glory of the one and only Son,
who came from the Father, full of grace and truth. So the one and only Son, yung po yung word na sinasabi dito, na sinasabi, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Same in the beginning with God. At walang mangyayaring creation kung wala siya. So yung tinutukoy na word na to, nakasaka na sama ng Diyos in the beginning, was His one and only Son. At dito nga, para maisakatuparan, para maisakatuparan yung kanyang layunin na mailigtas ang lahat ng tao, He sent His Son to the world. He sent His Son na isang flesh. So hindi niya pinadala dito ang ating Panginoong Kristo bilang Diyos, kundi pinadala niya ang ating Panginoong Hesukristo dito sa lupa bilang flesh, bilang tao. Bilang tao. Kaya nga, makikita natin doon sa Hebrews chapter 2 verse 14, ganito po ang ating mababasa. Since the children have flesh and blood, He too shared in their humanity. So tayo po, meron tayong flesh and blood. Ganon rin po ang ating Panginoong Kristo nang pumunta po dito sa lupa, meron po siyang flesh and blood. Siya po ay tao at nakisama sa atin dito sa mundong ito bilang tao, no? Nakibahagi siya sa humanity. Ano ang purpose? Ang sabi po dito, since the children have flesh and blood, He too shared in their humanity, so that by His death He might break the power of him who holds the power of death, that is the devil. So yun ang very purpose. God cannot die. Ano man ang gawin mo, hindi mamamatay ang Diyos. Pero ang plano niya ay magbayaran ang kasalanan ng sanlibutan sa pamamagitan ng kamatayan. Kaya nga, kinakailangan yung mga comment sa Wikipedia at sa iba pang mga social media, actor lang raw. The best actor daw ang ating Panginoong Jesus. Hindi po siya best actor na nag-a-acting lang. Tunay na dumaan siya dito sa pagiging tao para magkaroon ng kamatayan, at ang kamatayan niyan ay para matalo niya ang kapangyarihan ni Satanas at magpagbayaran ang kasalanan ng lahat ng mga tao. At ito yung hindi napapansin ng iba. At hindi ito nakikita ng iba. Ito ay tunay. Hindi po ito gawa-gawa lamang nila. Hindi ito arte-arte lamang. Tunay na ginawa ng Diyos na ang kanyang anak doon sa sanlibutan na pinaglilingkuran ng mga anghel, ginawa niyang tao. At nabuhay sa mundong ito, tao. At anuman ang bagay na nararamdaman natin, naramdaman ng ating Panginoong Kristo. So, sa mathematics, kagaya ni Brother Darwin, alam natin pag sinabing mathematics, science yan. At hindi mo masosolve ang problema kung hindi mo alam ang problem. Nakuha natin yon? Kahit ano pang solusyon, kahit ano pang mga formula ang gamitin mo, when there is a problem to be solved, kahit na napakagaling mo na sa mga pag-formulate ng mga formulas, gamitin mo algebra, physics, ano pang mga equation, if you do not know the problem, you cannot solve the problem. And that is why God sent His Son. Ano ba ang problema? Bakit ang mga tao ito'y nagkakasala? Okay? At itong pagiging son, pagiging flesh ng ating Panginoong Kristo, wala tayong maikakatuwiran sa Diyos na makapamuhay tayo ng tama sa mundo, sapagkat yung pamumuhay niya dito, being the flesh, being a human being, ibinigay niyang example sa atin. At hindi siya
nagkasala. Nakuha po natin yun. Kaya wala tayong pwedeng ikatuwiran sa Diyos. Tao, Diyos kasi yan kaya niyang gawin yan. Hindi po. Ginawa niya ito doon sa time period niya na siya ay tao. Nakuha natin yan? Yung planong lahat ng Diyos na ito, ginawa ng kanyang anak, hindi nung siya ay Diyos, kundi nung siya ay tao. Marami nagsasabi, hindi raw talaga tao Pero ang sabi ni Juan, doon sa kanyang second letter mga yun, mga antikristo yun. Yung mga hindi naniniwala na si Jesus ay naging tao, pumunta dito sa lupa bilang tao, mga antikristo. Nakuha natin yon. Pinatutunayan po yan ni Juan. Ang sabi niya, I say this because many deceivers who do not acknowledge Jesus, Jesus Christ as coming in the flesh, have gone out in the world. Any such person is a deceiver and the Antichrist. At marami niyan sa YouTube. Marami yang mga nagtuturo sa YouTube. Hindi naman pumuntang tao Hindi, lalo-lalo na nung panahon nila na merong mga Gnostics na na naglipa na ang kanilang doktrina, yung dualism, ay sinasabi na ang Diyos ay hindi pwedeng maging tao. Nakuha po natin yon. Kaya nga sinabi ni Juan, hindi totoo yun. Kayo yung mga antikristo kung hindi nyo tatanggapin that word, that Son of God became flesh and dwells with us. You are the Antichrist if you will not accept this fact na tunay na ginampanan ng ating Panginoong Kristo yung kanilang plano ng kanyang Ama na dadalhin siya sa lupa bilang tao. So may gawa tayo po ng illustration. Kita natin yung Son of God with His Father, na tinatawag nating Word. The Word was with God, nandun siya sa Father niya. Pero nung siya ay pinanganak hanggang sa kanyang kamatayan, nabuhay siya bilang flesh. Bilang tao. Kaya nga, natatawa ako doon sa kapatid natin sa Mindanao nakikipagdebate raw siya. Ang debate niya raw, patutunayan niya Diyos si Jesus. O tama naman po. Yung katibate niya, patutunayan tayo si Kristo. Okay. Sabi ko, anong gagawin mo? Tututulan mo. Siyempre, tututulan ko. Baka mo tututulan? Tao nga si Kristo. At lahat ng mga talata mababasa mo sa Biblia na may kinalaman na naandito ang ating Panginoon si Kristo, siya ay tao. Kaya nga dito sa Ebanghelyo ni Juan, ay pinaliwanag niya na naging tao siya, pero siya ay ay Diyos, sa realidad, Siya ay Diyos, pero siya ay nagkatawang tao. At dito pinatutunayan naman ni Juan na nung siya ay nandito sa lupa, tunay ngang tinaglay niya ang pagiging tao. Dito sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8, at ang ating babasahin po yung Living Translation, ay ganito po ang ating mababasa. You must have the same attitude that Christ Jesus had. Though He was God. Aminado naman tayo. He was God. And He is God. He did not think of equality with God as something to cling to. Hindi niya pinanghawakan yun Instead, He gave up His divine privileges. Lahat ng mga privilege niya, being the Son of God, being God, inalis niya. And then sabi niya, He took the humble position of a slave and was born as a human being. Okay? He was born as a human being. When He appeared in human form, He humbled Himself in obedience to God and died a criminal's death on the cross. Nakita po ninyo yung hirap na ito. Kung ako ang ating Panginoon Kristo, baka lamang hindi ako pumayag Ang ganda-ganda ng kalagayan ko sa langit.
Pinaglilingkuran ako ng mga anghel. At lahat ng mga gusto ko ay ano, makakamit ko sapagkat ako'y Diyos. Ngayon, uutusan ako ng aking ama na sabi, bumaba ka sa lupa. Pero pag bumaba ka sa lupa, lahat ng privilege mo, no, hindi mo pwedeng panghawakan. Bababa ka doon, seryoso, ikaw ay tao mabubuhay sa mundo. Kaya nga, kung babasahin natin yung history ng ating Panginoon na buhay dito sa lupa, di ba? Nagkarpentero siya. No, may kumisan, umangal pa nga siya. Buti pa kayo, may bahay. Ako, walang masulingan ng aking ulo. Nakuha natin yon, nabuhay siyang tulad natin sa mundo. Kung ano man yung nararanasan ng isang pangkaraniwang tao sa kanyang buhay dito sa mundo, naranasan ng ating Panginoong Kristo. Naranasan na siya magkaroon ng death threat. Naranasan na siya ibugbugin. Naranasan na na lumuha. Naranasan na nalungkot, no? Naranasan na na hindi siya paniwalaan ng kanyang kapwa mga kapatid. Naranasan niya lahat na yun. Kaya kung nagrereklamo tayo kung ano yung mga nararanasan sa mundong ito, nag-give up tayo, wala tayong kakatuwiran sa Diyos eh. Sapagkat yung sarili niyang anak, dinala niya sa mundo. At naranasan kung ano ang nararanasan mo, naranasan kung ano ang nararanasan. Pansinin niyo po, ang sabi dito sa Hebrews chapter 4 verse 15. Ganito po ating mababasa. For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are. Magsabi ka ngayon ng pinagdaanan mo na hindi pinagdaanan ng ating Panginoon. Magsabi ka ng mga paghihirap ng kalooban mo na hindi naging paghihirap ng kalooban ng ating Panginoon Kristo. Ipinanganak siyang tao at nabuhay sa mundong ito bilang tao. Napakamahirap na desisyon yan na pinagplanuhan ng kanilang dalawang mag-ama doon sa sangkalangitan. Anak, darating ang araw, dadalhin kita sa lupa. Pero hindi ka aaktong Diyos ha, aakto kang aakto kang tao. Saan nyo mangyari po ito? Tatanungin ko kayo, saan nyo mangyari ito? Kayo ay anak ng isang milyonaryo at lahat ng mga gusto nyo na nakukuha ninyo. Lahat ng mga tao, pinaglilingkuran kayo. Pero may plano ang kanyang ama sapagkat meron pong mga illegal settlers na kinuha yung kanyang lupa at ang sabi niya, gusto kong malaman ang problema ng mga tao na andon. Pupunta ka doon, pero lahat ng privileges mo hindi mo tatamo. Wala kang ATM doon. Wala kang credit card. Magtatrabaho ka ng sarili mo. Kaya nyo. Gagawin nyo. Pero yan ay ginawa ng ating Panginoon sa Kristo for the very purpose of saving me and you. Nakuha po natin yon. At yun ang hindi na-appreciate. Basta binabasa lang ang Biblia na hindi nilalagyan ng damdamin. Dito, dinadala ko kayo sa damdamin. Maramdaman nyo yung talagang paghihirap na nangyari sa ating Panginoon sa Kristo. This is a real sacrifice. A genuine sacrifice to save mankind. And this is the eternal purpose of God. Pansinin po ninyo yun. Pero alam natin sa kasaysayan, di ba? Ano man ang pinagplanuhan lang dalawang magtatay doon sa langit, ng Ama, ng Anak, at kasama ng Espiritu Santo at lahat ng mga anghel sa lupa. This eternal plan of God
was really accomplished by Jesus. Tunay ngang namatay siya, inilibing at muling nabuhay, at pinagbayaran niya ang lahat ng ng mga kasalanan ng lahat ng tao sa sanlibutan. Because God wants all the people to be saved and to know the knowledge of the truth. Tanong, paano kung hindi natuloy ito? At alam nyo bang merong tagpo sa kasaysayan na nagkaroon ng parang twist na parang ayaw na ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Bilang tao nahihirapan siya eh. Bilang tao hindi niya kaya eh. Tingnan niyo po ang sabi dito sa Hebrews chapter 5 verse 7 to 8. Babasahin ko at tutukan niyo po ang monitor. Ang sabi po rito, who in the days of his flesh. Ano 'yon? Yung panahon na siya ay tao. Ano sabi? When he had offered up prayers and supplication with vehement cries and tears to him who had able to save him from death, and was heard because of his godly fear. Though he was a son, yet he learned obedience by the things which he had suffered. Pansinin po natin itong mga talatang ito. Tunay na tao ang ating Jesucristo. May takot, umiiyak, nananalangin, dumadaing. Pinagdaanan niya ang lahat ng ito. May takot. May takot sa tulad natin, takot sa kamatayan. Hindi siya mananalangin ng ganyan kung hindi siya takot sa kamatayan. Being a man. Pero being a man, siya yung mag-accomplish ng eternal plan, he has to do it. Nakuha natin? Pero tingnan po natin yung tagpo doon sa Gethsemane. At ito na nga po yung medyo may twist ng konti. Ito po yung napipinto na yung pag-aresto sa kanya. Ang susunod na po nito ay paggugulpi sa kanya at pagkatapos ipapako na sa krus at mamamatay. Pero kay Juan po, ikinuwento pa niya na inaaliw niya yung kanyang mga alagad. Na sabi niya sa mga alagad niya, ay aalis ako sa bahay ng aking ama. Ay merong maraming tahanan. Paghahandaan ko kayo doon. Di ba ganon rin yung mga nag-a-abroad na magulang, anak, iiwan kita, pero huwag ka mag-alala. Ang purpose ko naman ay guminhawa ang buhay natin. Bibili ako ng lupa doon, pagkatapos tatayong ka ng bahay. Kapag maunlad na ako, kukunin ko kayo. Ganon rin ang sinasabi ng ating Jesucristo sa kanyang sa kanyang mga disipulo. Inaalo niya ang kanyang mga disipulo na huwag kayong mag-alala, iiwan ko man kayo, hindi ko kayo iiwan mag-isa sapagkat dadalhan ko kayo ng Espiritu Santo na magpo-protect sa inyo. Nakuha natin 'yon? Inaaliw niya yung kanyang mga alagad. Pero yung kanyang sarili, ito po yung nararamdaman. At ito po ay babasahin natin isa-isa. At gusto ko habang binabasa natin to isa-isa, ilagay nyo ang inyong damdamin sa inyong binabasa. Ganito po ang ating mababasa. Then Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane. Yan po yung garden doon sa Mount of Olives na paboritong puntahan ng ating Panginoong Jesus at ang kanyang mga alagad. Ang sabi diyan, then Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane, and he said to them, sit here while I go over there and pray. Sabi niya, dito muna kayo at ako pupunta lang doon sa konting kalayuan at ako ay mananalangin. Pero itong tagpong ito, medyo may nararamdamang kakaiba na ang ating Panginoon Jesucristo. Matthew 26:37, ganito po ang ating mababasa. He took Peter and the two sons of Zebedee along with him
and he began to be sorrowful and troubled. Nakita niyo yung damdamin? Nakikita niyo po yung emosyon ng ating Panginoon sa being a human being. He began to be sorrowful and troubled. Sa Tagalog po, ang sabi po ay ganito. At kanyang isinama si Pedro at ang 12 anak ni Zebedeo. At nagpasimula siyang namanglaw at nanlumong totoo. So napakahirap po yung pinagdadaanan ito ng ating Panginoong Kristo. Matupad lang ang pangako ng Diyos ng kaligtasan sa lahat ng mga tao. Nagpasimula na siyang namanglaw. Ano po yung sabihin ng manglaw? Malalim na Tagalog. Sobrang kalungkutan at nanlulumong totoo. Yun po yung sa sobrang kalungkutan na hindi ka na makalakad, na bumabaksak ka sapagkat ikaw ay nanlulumo. Yan po yung nararanasan ng ating Panginoong Kristo dahil alam niya na pipinto na po yung kanyang kamatayan, na ang kamatayang ito ay alam niya na ito ay para sa kabayaran ng kasalanan ng sanlibutan. Sa Mark 14:33, ganito po ating mabasa. He took Peter, James, and John along with him, and he began to be deeply depressed and troubled. Nakuha niyo yun? Ito yung damdamin ng ating Panginoong Kristo. Gusto niyang gampanan yung gustong gawin, pinagagawa sa kanya ng kanyang ama. Pero yung kanyang damdamin ay ito. Para bang kukuha ka ng exam na kinakabahan ka? Parang yung manganganak ang iyong asawa na hindi ka makapalagay. Nakuha po ninyo yun? Ito yung mga pinagdaanan ng ating Panginoong Kristo, maligtas ka lang. He began to be deeply distressed and troubled. Sa Tagalog, ganito po ang ating mabasa. Isinama niya si Pedro, Santiago at Juan. Nagsimula siyang mabagabag at mabahala. So makikita natin, para na siyang praning. Siya ay nababalisa na sa nangyayaring ito sa kanya. Doon sa 26:38, ang sabi, then he said to them, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Sa Tagalog, at sinabi niya sa kanila, para akong mamamatay sa labis na kalungkutan. Dito lang kayo at magpuya. Pansinin po ninyo yung mga damdaming iyon ng ating Panginoong Kristo. Nais niyang to pa rin ang gusto ng kanyang ama. Pero ito yung nararamdaman niya habang tinutupad niya ito. Sa 39 sabi, going a little farther, he fell with his face to the ground and prayed. My Father, ito na po yung ito na yung panalangin niya. Ano ang very purpose ng pagpunta ng ating Panginoong Kristo sa lupa? Para mamatay siya. Para pagbayaran ang ating mga kasalanan. And this is the eternal purpose of God for each and every one of us. Pero sa sandaling ito, pansinin po ninyo ang dalangin ng ating Panginoong Kristo. Going a little farther, he fell with his face to the ground and prayed, my Father, if it is possible, may this cup be taken from me, yet not as I will, but as you will. Ano sabi ng ating Panginoong Kristo? Ama, wag na nating ituloy. Ama, ayoko mamatay. Nakuha natin yun? Ito yung hindi naintindihan ng mga tao eh. Akala nila napakadali lang sa ating Panginoong Kristo ang mamatay para sa atin upang pagbayaran ang ating mga kasalanan. Sa kaibuturan ng kanyang puso, nagre-reklamo siya ngayon sa Diyos. Napipinto na ang kanyang kamatayan, pero sabi niya, pwede ba wag na muna? Pwede ba wag na nating ituloy? Pwede ba let this cup pass and be taken from me? Nakuha niyo yun? Sabi natin, ang ama at ang anak ay isa at hindi kailanman nagsasalungat sa isa't isa. But in this very moment, magkasalungat na sila ng kanilang ama. Ang ama ang sabi, mamatay ka para sa kasalanan lahat. In this very moment, ang sabi ng ating Panginoon Kristo, ayoko mamatay
Pwede bang wag na nating ituloy? Nakuha natin yan. At hahaba lang tayo sa ating pag-uusap, makikita natin 3 beses hiniling ito ng Panginoon. Ibig sabihin, seryoso siya sa nararamdaman niyang takot, sa nararamdaman niyang kalungkutan. Seryoso siya na wag nang ituloy ang planong ito ng Diyos. Then he returned to his disciples and found them sleeping. Ang sabi niya, tingnan niyo, nagrereklamo na siya sa mga alagad niya. Couldn't you men keep watch with me for an hour? Sabi niya doon sa mga alagad niya, lalo na kay Peter, ano ba? Kaya nga sinama ko kayo dito para kasama ko kayo. Makisama kayo sa akin eh. Yun bang isang oras na pagpupuyat hindi niyo kayang gawin para sa akin? Nakita niyo yung damdamin? At sa 41 ang sabi, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Madalas natin naririnig ito ay sermon para sa atin. Pero ito yung nararamdaman ng ating Jesucristo. Kaya nga sinasabi niya sa kanyang sa kanyang mga apostol, Jesus' spirit is willing to follow his Father, but his flesh is refusing to do it. Nakikipagtuligsaan ang kanyang espiritu sa kanyang laman. At dito ay nahuhulog na siya sa sa kasalanan bilang tao. Umaayaw na siya sa plano. Gusto niya nang i-abort ang plano. Gusto niya nang sumuko. Kumbaga sa panahon natin ngayon, baka naman, Ama, baka naman. Huwag na lang. Nakuha natin yon. At yun nga ang sinabi niya dito sa kanya sa 42. And he went away a second time and prayed, Father, if it is not possible for this cup to be taken away unless I drink it, may your will be done. So yung tono ng kanyang pagsasalita, yung parang ang hinihiling niya sa kanyang ama, wag na nating ituloy. Pero kung itutuloy natin, kung talagang kailangan kong gawin, gagawin ko. Dahil yan ang iyong dahil yan ang iyong kalooban. Sa 43 sabi, when he came back, he again found them sleeping because their eyes were heavy. At yun, pangatlo, sabi niya, so he left them and went away once more and prayed the third time, saying the same thing. 3 beses. Hindi lamang po once, hindi lamang po twice. Ito ay thrice na hiniling ng ating Panginoon Jesucristo sa Diyos, wag na nating ituloy. Pero alam natin sa kasaysayan, ito po ay tinuloy ng ating Panginoon Jesucristo kahit siya'y nabibigatan at naghihirap, itinuloy niya dahil mahal niya kayo, mahal niya ako, mahal niya tayong lahat. He accomplished the eternal plan of God kahit na mahirap para sa kanyang gawin. Hindi niyo ba ina-appreciate ito? Napakagandang mensahe para sa atin na bigyan natin ng value itong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. At kung ikaw ay may kasalanan sa pagkakataong ito, magbalik loob ka sa Diyos at hilingin mo sa Diyos na ikay patawarin sa lahat ng iyong mga kasalanan. Ang kabayanihan ito ng ating Panginoong Jesucristo ay dapat na sumariwa lagi sa ating puso't isipan. Naghirap ang Panginoon ko para sa aking kaluluwa. Pagbubutihin ko ang buhay ko sa mundo. Kung nabuhay siya dito na naiiwasan niya ang paggawa ng kasalanan, sana po'y magawa rin natin ng bawat isa sa atin sapagkat tayo ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Napahaba po yung ating sermon, pero sana po ay naantig ko ang inyong mga damdamin na ma-appreciate nyo this plan of God for you and me to be with Him in eternal life in heaven. Thank you very much for your ears and thank you very much for your time. Maraming salamat po. Terima kasih. Sim.
Maraming salamat, Nabot, sa iyong mensahe pa sa araw na ito. At muli tayo po ay magpapatuloy ng ating gawain at stop natin ang recording.